Hello everyone, ngayon nga pong araw ay magluluto muna ako ng gulay. Yan nga pala ay talbos ng kamuting kahoy na ginataan. Bali nga tayo hindi pa makalayas, masama pa ating pakiramdam, kaya tara, samahan niyo ako magluto muna tayo. Kung paano ko yan ginawa, panoodin lang ang video ito. Masarap na ulam sa taglamig, lalong-lalo na ngayon, talaga namang maulan na ay malamig pa. At diyan nga ay pupunta na tayo sa taniman ng aking ina para manguha ng talbos kamuting kahoy na ating lulutuin. Dito nga pala sa amin, bali maraming tanim din ng aking ina, katulad na lang ng saging, napakarami niyan, tapos mga talbos-talbos at kung ano pang mga gulay na pwede mo pakinabangan. Bali nga sa pamimili ko ng na aking kukunin, ay pipiliin lang natin dyan yung matataba at talaga namang fresh na fresh. At dahil nga tag-ulan, ay talaga namang mga gulay ay fresh na fresh at buhay na buhay, kaya napakaganda magluto sa panahon ngayon, lalo na taglamig. At pagkatapos ko nga manguha ng gulay na yan, ay kami uuwi na para makapagluto na rin. At nang kami nga ay pauwi na, ay minadaanan ako, aba ay may bunga na rin pala ang kanilang tanim. Bali isang taon lang may bunga na agad, tignan mo nga naman. Pag may tanim, may aanihin. At pagkarating ko nga sa amin, ay agad ko nga rin itong hihimayin at sa ganun naman ay atin agad itong maluto. At dahil nga medyo marami-rami ang gulay, nagpatulong din ako sa jowa ko maghimay para sa ganun naman ay matapos na ito at nang may ready na lahat ng gagawin sa aking pagluluto. Dahil mga karatawa sa jowa ko nang dahil sa pagkatapos niya, nagamit lang ang kahoy. At siya naman dahil nagata ng niyog na kanyang kinayod, para ako na lang magsiset up ng pagluluto. Expert nga pala ang jowa ko pagdating sa mga ganyang piga-piga ng niyog kasi talagang siya nagluluto pagdating sa aming bahay. Ngayon lang talaga ako magluluto at dahil nga wala pa tayong laot, wala pa tayong hanap buhay, kaya yan na muna ang aking pagkakabalahan. At yan nga lang bali ang aking ilalahok sa aking lulutuin gulay. Simpleng sahog nga lang pala ay ilalagay natin sa kawali at lalagyan natin ng bawang at luya. At habang kumukulo nga itong ating nilagay na gata ay atin ay ilalagay ang gulay na ating piniga-piga. At dahil nga buo yung gulay ay kailangan ko yung himay-himayin at nasa ganun naman ay hindi yan mahirap haluin. Habang nakasala nga pala yung gulay na yan at saka ko na lang ang ginayat-gayat ang iisang daing at saka nagayat pa ako ng iba pang rikado na maaari kong ilaw. Ang huling gata nga pala ang magpapalambot sa gulay na ating lulutuin ngayon. Dinamihan ko na nga rin ng gulay na aking lulutuin at na makapahingin din tayo sa may-ari ng tanim. Seret, nang hindi nga tayo makagalitan ng aking ina, ay atin siyang papahingin. At pagkatapos ko nga ay himayin, ay akin muna yung tatakluban at nasa ganun naman lumambot ang gulay at nang siguradong 100% luto. Matapos nga yung maiga, ay akin muna yung hahalu-haluin at bago ko ilagay ang pangunang gata at ang lahat ng sahog na aking ilalagay dyan. Yan daing nga lang pala ang meron iyan at saka lalagyan na natin sardinas, pampaganda ng kulay. At nang igang-iga na nga yung unang gata natin inilagay, ay ibubuhos ko na rin itong pangunang gata na magdadala ng sarap ng ating lulutuin gulay sa araw na ito. At ilalagay ko na nga rin ang hiniwa-hiwa kong daing na iisang piraso lang. Kaya ngayon dumami ay akin pa yung hiniwa-hiwa. Matapos ko nga ilagay yan, ilalagay din natin ng sardinas para naman sa ganun kahit paano ay medyo gumanda ang kulay. Ayan na, konting-konting minuto na lang, maluluto na ang ating gulay na pinaghirapan. Pagkalagay ko nga na yan, bali iwanan ko lang muna yan ilang minuto bago ko haluin sa ilalim at hindi nga madurog ang ating daing. And after all, wow, after all English, ayan na nga ang gulay natin na pinaghirapan, ready to eat na. Yan, maraming salamat po sa panonood ng aking video at hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Babush everyone!